bakit pinipilit nyo pa rin? It is because ang divine impossibility ay parang alam nyo yung chain of salvation, di ba, sa Romans 8. Ito rin ay chain pagdating sa pagkilala natin sa Diyos. Pag kinilala natin ng Diyos na siya ay ganito, pwede nating i-conclude na siya ay ganyan din. Halimbawa, kung ang Diyos ay tapat, pwede rin nating sabihin ang Diyos ay maaasahan. Pag ang Diyos ay maaasahan or ang Diyos ay makapangyarihan, pwede rin natin sabihin na ang Diyos alam ang lahat kasi makapangyarihan siya. So, dugtong-dugtong ito. Ang divine impossibility ay may kakambal at kakaakibat na mga doktrina patungkol sa kalikasan o kung sino ang Diyos, paano natin siya unawain na hindi natin pwedeng pigtasin yung isa, kailangan pare-pareho sila magkakatabi at magkakaibigan at magkakapatid ang mga to. Ano yun? Yung tinatawag na divine simplicity, na ang Diyos ay walang parts. Ibig sabihin, hindi siya nakadepende. Kapag ikaw ay may parts, nakadepende ka sa parts mo. Ang Diyos ay ase, nakadepende siya sa kanyang sarili. Ang Diyos ay siya ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Hindi siya nahahati. Kaya yung doctrine of simplicity, mas naintindihan natin ngayon kahit papaano ang doctrine ng Trinity, na ang Father ay iba sa anak at ang anak ay iba sa Holy Spirit, ang Holy Spirit ay iba sa Diyos, sa Ama, pero ang Diyos, ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos. Pwedeng magkaroon ng ganon sa iisang being na mayroong distinction sa mga persons because of the doctrine of simplicity. Doctrine of unity, isa lang ang Diyos, our God is one Lord. Immutability, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay maaasahan natin. Great is thy faithfulness. Ang Diyos ay may attribute ng eternity. Ibig sabihin, wala siyang simula, wala siyang hangganan. At dahil dyan, makokonclude natin, ang Diyos din, kung hindi siya nagbabago, wala siyang simula, wala siyang hangganan, automatic, kokonclude natin, ang Diyos din wala ring emosyon. Katulad natin. Kasi pag may emosyon ka, pabago-bago ka. Diba? So, ang difference nito sa DDS, ay God is without parts. Ang DDI, Doctrine of Divine Impossibility, is God is without passions. Pag sinabing passion, sinabi ko sa inyo, the passion of Christ, the suffering of Christ, yun ang ibig sabihin ng movie na yun. Parang ang pinaka-basic at literal meaning niya, ang Diyos ay hindi nagsasuffer, hindi nahihirapan. Pero, theological term ito na nagbunga ng maraming mga kahulugan. So, literally speaking, ang ibig sabihin ng impossibility, God does not suffer. But, because of its usage, it means ang Diyos ay hindi lamang siya hindi nagsasuffer, kundi ang Diyos ay wala siyang emosyon katulad ng tao. God is not subject not only to negative emotions, but also to positive ones. So pag sinabing hindi nagsasuffer ang Diyos, hindi lang ganon. Hindi lang siya marunong magalit or magmahal, pati positive. Ang Diyos ay wala siyang emosyon nang siya ay magiging masaya, na siya ay nagmamahal, at nang siya ay nagagalit. Siguro iniisip nyo, false teacher na ba yung aming teacher ngayon? Kasi malinaw sa Bible that God is love. Pero bakit sinasabi niya, ang Diyos namin ay walang ganitong emotions na negative and even positive? Again, alam natin at ng mga theologians that God is love. Alam ng mga reformers na ang Diyos galing sa kanyang pag-ibig. Pero bakit sinasabi nila, walang emosyon ng pag-ibig ang Diyos? Ang gusto nilang protektahan ay yung issue ng pagbabago. Kasi kapag sinabi mong emotion, may emotional change whatsoever, for God to be more loving today than He is yesterday implies that He is in the state of improving and He continues to grow. So kung mas mahal ka ng Diyos ngayon, hindi siya perfection. Wala siya sa perfection ng pag-ibig. Kasi nag-grow pala siya. Nagbabago-bago siya. Pabago-bago siya. At alam niyo ba, ito yung pinagmulan ng doktrina ng tinatawag na process theology. Isang heretical teaching na
sagana ngayon ng maraming mga evangelical churches na ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay nasa proseso ng paglago. So kung tayo ay lumalago, ang Diyos ay lumalago din. Let me ask you, lumalago ba ang Diyos? Ang paglago ay isang creaturely characteristic. At kapag sinabi mong creator, hindi po pwede na ang creator-creature distinction ay maghalo-halo. Ang pagbabago ay doon lang sa creation at creature. Ang creator hindi kailanman nakakaranas ng pagbabago, whether negative or positive. Walang law of entropy pagdating sa Diyos. Sabi ni Herman Bavinck sa kanyang RD, those who predicate any change whatsoever of God, whether with respect to His essence, knowledge, or will, diminish all His attributes, independence, simplicity, eternity, omniscience, and omnipotence. This robs God of His divine nature and religion of its firm foundation and assured comfort. So, ang gustong sabihin ni Herman Bavinck dito, hindi naman ito ang mga classical theologians or mga theists, gusto lang nilang maging party pooper or mga kalaban, gusto lang nilang manggulo, magdebate. Ang pinoprotektahan pala nila dito is actually the nature of God. Kasi akala natin, pag sinabi nating may emosyon ng Diyos, siya ay ganito, ganyan, baka ang isip natin ay we are doing God a favor na in-emphasize natin yung kanyang character. But the truth is, nadi-diminish pala yung kanyang attributes. Okay? So, therefore, ang divine impossibility ay importanteng chain sa mga doktrina ng Diyos patungkol sa kanyang attributes. Dito sa Confessing the Impossible God, maraming mga Reformed Baptists ang nagsulat dito, sabi ni Charles Rennie, therefore, impossibility is intimately related to and a necessary consequence of the biblical truths of God's aseity, infinity, perfection, incomprehensibility, simplicity, spirituality, immutability, and so on. So, ang dami pala nakakambal na doktrina ng doctrine of divine impossibility. Hindi pala dapat tayo magulat, hindi pala tayo dapat ma-shock. Na bakit ang preacher namin ngayon, tinuturo niya walang emosyon ng Diyos. Paano yung pag-ibig? God is love. God is angry at sin. Paano yun ipapala? Huwag ko kayo mag-alala. Ang gagawin natin, ipapaliwanag natin. Huwag tayo kagad kabahan dahil ito ay may paliwanag paano natin uunawain ito. And I think at the end of this lecture, it is my intention and hope na mas makikita natin yung kahulugan pag sinabing God is love, God is angry at sin. Kasi baka isipin nyo, si pastor ba hindi naniniwala that God is love? Kung tatanungin nyo ako, natural po, paniniwalaan natin yun dahil yun ang tinuturo ng Bible. God is love. Siguro, ang magandang sabihin ko kagad sa inyo, kung iniisip mo na yung pag-ibig ng Diyos ay katulad ng pag-ibig na nararamdaman mo bilang tao, yun siguro yung pagkakaiba dito. Ang key dito is that any emotions na meron ka at iniisip mo bilang tao, at yun ang iniisip mo pagdating sa Diyos, nagkakamali ka dyan. Yan ang turo ng doctrine of divine impossibility. Somewhere along that line, or along that road, ang Diyos ay meron siyang ganitong attribute, at ang tanong lang sa atin is, paano natin ito uunawain, paano nakikipag-relate ang Diyos sa atin. Yun naman ang mahalaga, di ba? Paano ina-apply ng Diyos yung pag-ibig niya. Kasi kapag sinabing pag-ibig ng Diyos, iniibig ka niya, yung ating concept ng pag-ibig is makatao. Wala naman tayong ibang alam. Creature tayo. Ang ating pananaw sa pag-ibig ay pag-ibig na nagbabago. Pag inunawa mo ang Diyos ng pag-ibig sa ganon, creaturely love yon. At hindi ganon ang pag-unawa sa attribute ng Diyos. Okay? So, I hope na na-pick yung interest natin. So, ang lesson dito is this. Divine impossibility safeguards the classical understanding of who God is. His attributes,
that make Him totally and utterly different from us. Okay? So at least alam nyo na ngayon ang intention ng mga classical theists, that their intention is to protect the nature of God, to protect who God is, that God is totally different from us. Ano nga ba yung dalawang entity lang sa mundo? Hindi spirit, hindi material world, spirit, hindi God and Satan. Hindi yun ang mga dalawang kategory sa mundo. Ang dalawang kategory sa mundo is that God and then everything else. At merong napakalaking chasm doon. And this is God, and this is creation. At alam natin, ang creator, kakaiba dito sa creation, at ang creation, hindi siya katulad ng creator. Pero mamaya, i-stretch natin yan para makita natin, napakalayo pala ng God na yon doon sa creation. Hindi sila ganyang kalapit tulad ng nakikita natin. Si Girolamo Zanchius, isang theologian of the past, sabi niya, "For can a thing finite fully comprehend and perfectly conceive that which is finite? And for the other part, that no man can fully express Him, it is out of doubt. Hence it is, that seeing we cannot comprehend God, whom we see not, He giveth Himself names taken from such things as we do see and comprehend." Ang sinasabi dito ni Zanchius, kaya bang unawain ng finite being ang infinite being? Kaya ba, sa illustration ng mga theologians of the past, kaya bang ilagay ang Pacific Ocean sa isang kutsarita? Hindi niya kaya. In fact, yung illustration na yon ay balikwas or inferior kasi pag sinabi mong kutsara at yung ocean, pareho pa rin yun na creation eh. Pero ang pagkakaiba kasi dito, ang ginagawa kasi natin dito, creatures tayo, tatry nating unawain ang creation. Parang iba yung elements natin, iba yung material composition natin, iba yung computer natin. We will try to understand someone na sobrang kakaiba at different sa atin. Na even, na alam natin na, let's say, ang Diyos ay may pag-ibig, tapos meron ka rin pag-ibig. Ang gusto kong makita dito, huwag tayong mag-isip na dahil may pag-ibig ka at ang Diyos ay pag-ibig, iniisip mo pareho lang yon. Babasagin natin yon. Ang divine impossibility, sinasabi niya, yes, may pag-ibig ka, pero iba yung uri ng pag-ibig na meron ng Diyos kung papaano niya ito i-relate sa atin. Okay? So this is the very first reason why we have to believe in the divine impossibility of God. The first reason is the quiddity of God. Ano ba yung quiddity? Kaya yung quiditative nature of God. Ang quiddity, ang ibig sabihin niyan is, dito, ay whatness. At the outset, it appears that a strong doctrine of impossibility is untenable both scripturally and philosophically. Paano naman natin ito mamaintain? Bakit kailangan nating paniwalaan? Parang matatalo ang divine impossibility dahil ang Diyos ay may emosyon, sabi ng scripture. Yet again, paalala natin, no? Hindi mga pipitsugin ang mga theologians natin in the past at ang mga confessions natin. May rason bakit in-embrace nila yon. The historical and theological pedigree of the doctrine of divine impossibility merits a careful consideration of those who think deeply about God's nature. Ang bonus dito sa atin is this. If you try to understand the doctrine of divine impossibility the way our confessions taught it, the way John Owen, John Calvin, and the others, Thomas Aquinas and other classical theists have understood and taught it, ang reward sa iyo is this. Maintindihan at maunawaan mo ng mas malalim ang nature ng Diyos kaysa sa anumang merong kang pangunawa ngayon. Alam niyo, may systematic theology ako sa library ko. Ang systematic theology na yon ay galing, ang nagsulat si Millard Erickson. Pag binasa mo ang systematic theology ni Millard Erickson, it's very informative. But let me tell you, ibang lalim itong doctrine ng impossibility na mas malalim pa doon sa mga ibang systematic theology because dito,
parang i- pinapakawalan muna niya ang lahat. Mag-focus ka muna sa Diyos. Isipin muna ang Diyos. Sino siya? Ano yung nature niya? Ano yung kanyang perfections? Ano yung meron siya? Yun muna yung gusto niya. At bakit kailangan nating paniwalaan ang impossibility? Because ito yung at stake. What is at stake is this: the otherness and the very essence of God in the creator-creature distinction doctrine. Yun yung dahilan. Parang sinabi, under attack ito. Napakahirap i-defend ng divine impossibility. Bakit pinaniniwalaan nyo? The first reason is this: God has a quiditative nature. That is the very first reason. Ano ba yung quiditative nature? God's quiditative nature demands that we should not think of Him the way we think of any other being, including our emotional aspect. Yun pala yung quiditative nature. Pag ginugal mo yung quiddity, ang ibig sabihin niyan, whatness, essence. Ibig sabihin, ang Diyos, totaling kakaiba siya sa lahat. Yan yung ibig sabihin ng quiditative nature. Pag sinabing quiddity, actually, kaya ko ginamit yung word na quiddity kahit parang nosebleed ang iba sa atin dito, ang quiddity kasi is used in contrast with the word quantity. Di ba? Ang Diyos ay quantitatively different from us. Pag sinabing quantitatively, ibig sabihin is God is more than man. God is more than His creation. God is higher than man. Pag sinabi mo rin naman na quiddity, hindi lang natin sinasabing God is qualitatively different from man. Yung quiddity, mas mataas sa quantity at sa quality. Ang quantity parang mas marami. Ang quality, kakaibang uri, ibang quality. He is greater than. So, transcendence. Pero, pag sinabing quiddity, it addresses the whatness of God. Simply, His unique essence. Now, let me ask someone na magaling dito. By the way, sa Covenant Theology Conference ng this February, may conference sa federalism. Nakausap ko yung mga speakers. I asked them one thing: are you going to use the materials of Sam Renihan? And they told me na magkakaroon sila ng panimulang salita because they cannot deny the fact na maraming mga katuruan patungkol dito ay expertise ni Sam Renihan, who is already out of the ministry because of moral failure. So again, I'm using that kind of thing din, no? Nasaan yung book ko na iwan yata dyan? Ayun. There's a good book dito. Nakakalungkot lang na God Without Passions, a reader ni Renihan. Sabi niya, God is not quantitatively more than we are in being, knowledge, and will, nor is He simply qualitatively other than we are. The best way to express the divide between God and creation is to say that is quiditatively other than creation. Quantity gets at the idea of how much, and quality gets at the idea of what kind. God is not just one kind of being within existence as creatures know it. Quiddity gets at the whatness or essence of things. Para sinasabi ng quiddity is, pag sinabi mo kasing quality, let's say, ang quality nito ay hindi original. Ang quality, let's say, ng isang Hermes bag or ng Louis Vuitton, quality siya kakaiba, tama? Mataas na quality. Pero, pag tiningnan mo, ang Louis Vuitton, maraming may-ari ng Louis Vuitton. Maraming maraming pieces, maraming brand. May isang brand, pero maraming products. Ang Diyos hindi siya gano'n na meron siyang, na mayroong isang Diyos, tapos may marami pang katulad niya. Ang quiddity is, wala kang ibang magagawa, wala nang ibang example, wala nang ibang race, wala nang ibang being, wala nang ibang genus, wala nang ibang
anumang group or entity or association or anuman. Wala kang pwedeng gamitin na para ihalin tulad mo ang Diyos. Ang Diyos is separate, totally different, kakaiba siya. Yun ang ibig sabihin ng quiddity. So pag sinabing kakaiba siya, including sa ating emotions, na paano ka nagmahal ngayon. For example, magpapalitan ng vows sa Biyernes, Lord willing. Tuloy naman, no? Yung pag-ibig nilang yun sa isa't isa, that is very admirable. But don't you ever think na dahil yun ay pure love doon sa pantaong pananaw, pag sinabing quiddity, ibang pag-ibig, bro. Yung pagdating sa Diyos. Kahit gaano mo itaas yung pag-ibig mo. Pag sinabing impossibility of God, iba yung pag-ibig niya doon sa pag-ibig na meron ka. At sobrang kakaiba niya na hindi mo siya pwedeng gawan ng example or ng illustration, mahirap siyang gawin, laging mag-fail. So ang lesson dito is that quiddity of God implies that God is so different from us that whatever is truly in God can never be predicated properly to any creature, and whatever that is truly in the creature can never be predicated properly of God. Now, that's a mouthful. Let me just explain it. Ang ibig niya sabihin dyan, kung ang Diyos pala ay eto, tapos ikaw nandito, let me ask you po, naniniwala ba kayo that all that is in God is God? Syempre kayong mga nagbabasa na yung James Dolezal ay yes. Because all that is in God is God. Ibig sabihin, yung anumang meron ng Diyos ay Diyos. Anuman ang attributes ng Diyos, sabi nga ng isang theologian, God has no attributes, He is His attributes. Kung ano siya, Diyos siya. Walang parte na hindi siya Diyos. Lahat ng pagka sa Kanya ay pagka-Diyos. Do you believe that love is one of the attributes of God? No. Kung love ay attribute ng Diyos, then therefore, kasama sa pagiging creator at yung pagka-Diyos, yung ganong quality. Because God is love. Ang sinasabi niya dito, pag pinasa niya ito dito, magiging Diyos na rin siya. So, ang point dito, hindi pwedeng ma-predicate properly yung anumang meron sa creator, sa creature. Kung anumang meron ng Diyos, hindi pwedeng angkinin properly ng creation. Kung ang Diyos, let's say, ay omnipresent, hindi pwedeng i-claim ng tao, omnipresent ako, because yun ay quality ng Diyos. Madaling tanggapin kasi incommunicable yon. Ang problema, meron tayo sa systematic theology na communicable. Papaano yon? Yung doktrina, yung paniniwala na ang Diyos ay pag-ibig, kung yon ay kasama sa pagka-Diyos ng Diyos, pag sinabi nating may pag-ibig din tayo, ibig ba sabihin nun, tayo ay Diyos na? Yan ang gusto nating tingnan. Because, sasabihin ko, hindi pwedeng ibigay ng Diyos yung ganung pag-ibig sa atin kasi magiging Diyos tayo and that is impossible. So, all that is in God is God. He has no attributes for He is His attributes. If one of the attributes of God is love, good, just, hindi niya pwedeng ibigay yon, yung pagka-Diyos niyang yon, sa atin. So, ang tanong, bakit may pag-ibig tayo? Bakit naranasan natin pag-ibig? So, ang tamang gawin is i-explain natin ngayon paano yung nangyayaring gano'n na ang Diyos na ipagkakalob niya yung pag-ibig niya sa atin nang hindi tayo nagiging Diyos at hindi niya na ibibigay yung attributes na yon. All that is in the creature is in the realm of creation. Nothing in Him is God. So, again, anumang meron dito, hindi pwedeng pumunta dito, anumang ingredient or if I may say ingredient, anumang composition doon. So, what am I trying to say here is that to say that God is without passions is actually not to diminish God, but to distinguish Him from the rest of us. Sabi ni James Dolezal, sa 4 views of divine impossibility, siya yung may view na strong impossibility. 4 yan Strong impossibility, moderate impossibility, moderate possibility, at strong possibility. Sabi ni Dolezal,
A significant underlying concern of the classical impossibility doctrine is to safeguard God's fullness and perfection of being. God cannot be the one whose greatness is beyond measure and who is the absolute creator on whom all creatures ultimately depend. If it turns out that he himself depends on his creatures or any other cause for some aspect of his being, every possible being depends for some feature of its being on whatever object rouses it to new states of affection. Ang sinasabi ni James Dolezal, pag ang Diyos naging possible, nagkaroon siya ng pagbabago, nagkaroon siya ng emosyon, magbabago siya. At anumang nagbabago ay hindi nakadepende sa kanyang sarili, nakadepende siya sa iba. Ibig sabihin, matatamaan yung doctrine of aseity, that God is ase, He is of Himself. God exists for Himself at ang energy at ang power niya na nabubuhay siya nang gagaling sa Kanya. So, hindi pwedeng magbago ang Diyos. Siyempre, ang tanong ninyo is, bakit sa Bible nagbabago ang Diyos? Ito po yung kailangan nating explanation. Una, God's attributes, yes, they are communicated to us. Di ba may communicable attributes? O eto po, they're communicated analogically but not properly. Yung word na properly po dito, I'm not using this as an English language teacher or student. I'm using this in its proper theological usage. Ang mga theologians, ginamit nila yung word na properly in contrast doon sa word na improperly. So, if the quiddity of God prohibits the predication of His nature as God to creation, then properly speaking, God's nature or His attributes can never be communicated to a creature, particularly man. Okay? Again, explain ko lang po. Sinabi ko kanina, eto ang Diyos, at anumang meron ng Diyos, hindi niya pwedeng ibigay sa tao kasi siya ay Diyos. All that is in God is God. So anumang meron ng Diyos, yung kanyang pagka-attribute, yung attributes niya, hindi niya pwedeng ipasa. So yun yung ibig sabihin ng properly dito. Hindi niya pwedeng ipasa properly yung love niya dahil yung righteousness niya, yung justice niya na yon, yun ang essence niya. Yun yung pagka-Diyos niya. Pag binigay niya yon, binibigay niya yung pagka-Diyos sa iba. So ang tanong, Pastor, meron bang pag-ibig na natanggap ang tao? Yes, meron. Ano yun? Ito yun. Hindi properly, analogically, ang natanggap ng tao. Na-communicate yung attribute na yon, analogically speaking, but not properly. In other words, not essentially. Hindi binigay ng Diyos yung kanyang katwiran. Even yung sa salvation natin, yung righteousness ni Christ, hindi yun yung righteousness that condemns people. Hindi yun yung essence. Yun na na-discover ni Martin Luther sa Romans 1:17. Na-realize niya, it is that righteousness na magliligtas sa tao. Yun yung righteousness na nakukuha ng tao sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. At dahil si Kristo natupad niya ang kautusan, nakuha niya yung righteousness at pinamimigay niya lahat. Merong righteousness that damns every sinner. Hindi yun ang righteousness na binibigay ng Diyos. Kasi pag binigay niya yun sa atin, magiging Diyos tayo. Ang binigay niya is that righteousness na na-earn ni Christ sa cross. So therefore, tama, meron pala siyang kino-communicate. Meron pala siyang binibigay. Pero paano niya binibigay yon? Lilinawin lang natin. So, if He communicates strictly or properly any of His attribute to a creature, then He's giving away His nature or essence. That is the whatness. That is the quiddity. And that is an impossibility. Imposible yon. The creator-creature distinction cannot be demolished. Bakit? Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, our God is one Lord. Isa lamang siya na Panginoon. But, of course, sasabihin natin, Pastor, yung communicable attributes ng Diyos, natuturo yan sa systematic theology. Merong holiness na binibigay ng Diyos. Ang goodness, love, paano natin ito i-answer? Well, sabi ni Francis Chanel, what is communicated is not the attributes of God themselves, but their effects. So yun yung key word.
hindi yung attributes mismo ng Diyos, kundi yung effect, yung bunga ng attribute mismo ng Diyos. Let's say the attribute of righteousness, the attribute of goodness, the attribute of love. Hindi niya binibigay yon, ang napupunta sa atin yung effect ng attribute na yon. To say na hindi ito ang proper or strictly at hindi ito ang essential na attribute ng Diyos. Sabi ni Francis Chinell, the attributes which are called communicable attributes are as truly the single and undivided essence of God as those attributes. Hindi niya pwedeng pamigayan, which we call communicable. For if we speak properly and strictly, no attribute of God can be communicated to a creature any more than the divine essence itself. Yet true it is that some attributes of God are said to be communicable by analogical accommodation. So analogical accommodation pala yung napupunta sa atin. Not in respect of the properties themselves, which are all infinite, but in respect to the effects of those properties. There is something in the creature by the bounty of our Creator and grace of our Redeemer, which doth after a weak manner resemble the perfection of God. Ito yung keyword dito, resemble. So anuman palang pag-ibig na meron ka, galing ba yun sa Diyos? Yes. Pero dahil creature ka, ang nakikita lang natin pag-ibig is just resemblance of that love na meron ng Diyos, because we can never have that, yung love na yon. Kasi yung love na yon hindi nagbabago. Yung love na meron ka, nagbabago. Kaya nga yung love mo, emotions, affections. Pagdating sa Diyos, perfections. Okay? So, through analogical accommodation, God's perfections are communicated to us. So, tawagin natin itong perfections kasi perfect. Wala nang kulang dito. Nako-communicate sa atin through analogical accommodation. Paano po yung analogy? Analogical accommodation, nagpapakababa ang Diyos. Gumagamit tayo ng parang figure of speech or literary device para i-accommodate yung kahinaan natin dahil we are from this realm of creation. So, it is biblical to say that God is merciful. So, ito baka hinihintay nyo to. Hindi na ba tinuturo na God is merciful, just, and holy? Ayan, tinuturo po. God is holy, God is just, God is merciful, God is love. And He communicates to us the ability to act with resemblance to the perfections of God, sabi ni Sam Renihan. But these attributes will never be ours to possess and live out in ways that they are seen in the Godhead. Hindi pala natin ito maisa sa buhay, hindi pala natin makukuha yung mismong attributes ng Diyos properly. Ano ang makukuha natin are the effects. At ang isa sa buhay natin is merely the resemblance of that attribute. Bakit kailangan natin itong pag-aralan? Kasi gusto nating i-emphasize, ang Diyos, pagdating sa Kanya ng mga emotions natin, sa Kanya perfections, hindi nagbabago. Kailangan natin protektahan yung pananaw na ang Diyos hindi nagbabago, na yung pag-ibig niya, hindi niya nagbabago, yung mercy niya, untouched, hindi pwedeng magalaw. Sa atin, pwede yung mercy natin magbago ngayon or ganito because iba yung mercy na meron tayo doon sa mercy na galing sa Diyos. Yes, galing sa Diyos, pero hindi natin nakukuha exactly yun. Again, using Renihan, there is analogy but no qualitative or quantitative contact, as if God and creatures existed on a scale of being or belong to the same order of being. In a manner of speaking, analogical predication is never univocal and partly equivocal. So, ang ibig ko po sabihin dito, ang divine impossibility, pinoprotektahan niya na wag nating isipin na ang Diyos pala kapag nagbigay siya ng love sa atin, ay iisipin natin ngayon yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay katulad ng pag-ibig natin na nagbabago. Walang pag-ibig na gano'n ng Diyos. Ang nakikita lang natin ngayon na pag-ibig natin ngayon ay resemblance lang ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So divine impossibility protects the creator-creature distinction by highlighting God's quiddity
from the rest of creatures using terms like analogical, metaphorical. Maingat ang mga theologians, marami silang mga terms. Metaphorical, analogical, accommodation, yung mga ganong mga salita. At sabi dito ni Charles Rennie, we will argue that because God is incomprehensible and fundamentally different from us, metaphysical assumptions, those passages which predicate changing emotions or affections of God must be understood in the mode of analogy. So nung sinabi kanina na si God ay nagsisi ba siya? Hindi nagsisisi ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Yan ay analogical phenomenon at accommodation para maintindihan natin na yung perfection ng Diyos nag-apply dahil nag-disobey ang tao. Ang Diyos naka-set up na ang lahat ng responses niya sa tao bilang kanyang kalooban na dinetermine niya noon pa man. Ang kanyang laging reaction at response, pag ikaw ay nagkasala, ang response lagi ng Diyos sa kanyang perfections is yung kanyang kalooban na wrath of God. Lagi yun. Kaya kapag gustong i-communicate ng Diyos ngayon na ang Diyos ay wrath of God ang dapat na matamasa ng tao dito sa kanyang pagsuway, anong gagawin niya? Pwede niyang isulat yon sa lengguwahe ng Diyos, wala tayong maintindihan. Or pwede siyang bumaba at gamitin niya yung analogy ng tao at language, gagamitin niya yung tinatawag na emotions ng tao, which is called the anthropopathism. Anthropos, man. Pathos means emotion, passion. So, gagamitin natin yon, gagamitin ng Diyos yung emosyon ng tao para ma-convey niya yung kanyang attitude pagdating sa sin at may convey niya yung kanyang attitude ay yung will niya sa kasalanan, yung will niya sa tao, yung will niya sa church. So, nagsisi ba ang Diyos? Hindi siya nagsisi. That is His way of communicating to us na ganun siya. Kaya ang tawag dito is proper predication of God. Pag sinabing proper predication of God, God's love or mercy are properly attributed to God as divine perfections. Pag sinabi nating love, huwag nating tawaging emotions pagdating sa Diyos. Ang proper theological term is perfection. These are the perfections of God. God's love is not an emotion sa Diyos, it is His perfection. Paano, pastor, yung love na yon, sabi mo may effect na i-communicate sa tao. Ang tawag doon, improperly. God's love or mercy are improperly attributed to God as human passions. Kasi, ang love, properly speaking, ay galing sa Diyos. Tama po ba? Galing sa attribute niya. Properly. Pero pag in-apply sa creature, in-apply sa akin, in-apply kayo sa ikakasal, yan ay improper na because creature lang sila. Proper ang love sa attribute ng Diyos kasi siya talaga ang perfection ng love. Pag sinabi mong improper, edi parang mali. Hindi po. Ang ibig sabihin ng improper sa theology na ginagamit natin doesn't mean false. Divine perfections can be predicated to creatures improperly but not false. So, improperly na predicate yung love, goodness, mercy, justice sa atin just because we are not God. We are creatures. Kaya improperly. Pero hindi ibig sabihin false. So therefore, the term improperly and not false is not false because men receive these attributes accidentally and not essentially. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin dyan is, nare-receive ng tao yan, not from the essence of God. Kasi hindi niya pwedeng ipasa yun pagka Diyos niya yun. Kailangan accidental, fruit or effect. On the other hand, human faculties can also be predicated to God improperly, like will and knowledge, so that we may understand how God functions by using our own language, analogical accommodation. Now, baligtad naman. Ano naman yung emotions na pangtao
pero ina-apply natin sa Diyos kahit hindi applicable. Let's say, yung Diyos, wala naman sa Kanya yung impatience. God is growing impatient. May impatience ba ang Diyos? Wala. Tama? Wala siyang impatience. Pero ang impatience is something sa ating creatures. Pag in-apply natin yun sa ating creatures, proper predication yun. Pero pag ang impatience, in-apply natin sa Diyos, improper yon. Pero ginagawa natin yon para ma-convey ng Diyos sa atin, kailangan mo na magsisi. Kailangan mo ng ganito. Kasi nakikipag-usap siya sa atin using analogical language. Okay. Though improperly, we resemble God's attributes to the end of relating to Him truly and reliably. Maalala nyo, nung nagturo ako ng ganito ng lesson, nagkaroon tayo ng mga conversations, Q&A, paano nakikipag-relate ang Diyos sa atin? Kasi ang classical theists, hindi inaalaw na nakikipag-relate ang Diyos sa atin in a mutable way na parang, alam mo yon, sa ganung paraan. And I hope na makatulong itong lesson ng impossibility para maintindihan natin paano nakikipag-relate ang Diyos. Hindi sa paraan na nagbabago yung emosyon niya sa atin. Kasi ang analogical accommodation reminds us that our thoughts about God and our relationship with Him is infinitely greater and other no matter how we think about Him. Ano na itutulong nito? Parang nosebleed lang tayo. Ang naitutulong nito ganito. Ano man ang tingin mo sa Diyos, let's say, let me ask you, kaya mo bang isipin yung God is love? How would you understand God is love? Pag tumingin po ako sa ikakasal, God is love. Alam mo ba, kahit makahanap ka ng pinakamapagmahal na tao o creature ngayon sa mundong ito, ang sabi ng divine impossibility, this is just a resemblance of what in actuality the love of God looks like. Kumbaga, maghanap ka na ng pinakamatinding may pag-ibig dito na sobrang kaya niyang mahalin ang lahat ng pinakamasasama. Wala pa sa katiting yun, sa pangunawa, sa perfection ng God's love. Kaya ito yung applications natin na mabilis. Number 1, even without our sin, God is infinitely greater and other to us. Yung divide natin sa Diyos, akala natin malawak kasi dahil sa sin. Pero even without our sin, masyado na siyang malawak, malayo ang Diyos sa atin. He is not simply higher and transcendent. He is altogether other than us. He is not just qualitatively different from us. He is not simply greater and distinct. He is not simply quantitatively different from us. He is altogether other than us. He is quiditative, different in all aspect from the rest of His creation. Kahit yung dinrawing ko kanina, let's say this is God and we are this. Anumang percent dito, kung pwede mo sabihin na percent or anumang dito, you cannot divide it. This is God. Ang kabuuan na to ay Diyos. At nandito yung Godhead. Nandito ang Trinidad. Anuman ang meron dyan, hindi pwedeng meron dito. Ganong ka-different ito. Wala siyang genus. So, ang point dito is God is worthy of our worship and affections even if we have not been redeemed. Kahit hindi tayo nahulog sa kasalanan, let's just theoretically speaking, kahit wala kang God is worthy of our affections, worthy of our worship, worthy of our trust because He is so different. He is other. He is out of this world, out of this universe, out of this planet, out of this creation. Ang sa atin lang, di ba, out of this world. But yung Mars ay kapareho pa rin creation ng Earth. If I will just use that. But this is a different kind of And I think the best here is my number 2, I think it's more devotional. Let God's quiddity reduce you into a humble worshiper of His glorious name. Again, think of the best person on earth who possesses the greatest heavenly character. Siguro nakakita ka na ng tao, magulang mo, siya ang pinakamapagmahal na tao, siya ang pinakamaalalahanin na tao.
Siguro nakakita ka na ng isang hinahangaan mong Christian leader na hindi ka binigo ni minsan. Siya ay punong-puno ng kabanalan, o yung asawa mo, o yung isang kaibigan mo, isang mentor mo, o isang kakilala mo, isang John MacArthur sa buhay mo. He is so patient, he is so godly, he is everything. Siya na ang pinakabanal na nakilala mo. And then bigla kang sasabihan ng divine impossibility. Alam mo ba kung ano man yung kabanalan ng tao na yan? It's just a mere resemblance of the true perfections of the love of God, of His godliness, of His righteousness, of His holiness, of His justice, of His mercy. In other words, mas kahit paano maintindihan pala natin bakit kaya ng second person of the Trinity magkatawang tao at mamatay sa mga taong masasama at pinakamasasama sa mundo. Bakit kaya niyang ibigay ang kanyang buhay sa mga tao na hindi naman siya minahal? In fact, nagkakasala sila. Sobrang dumi ng kanilang buhay, sobrang sama ng kanilang ginawa. Sobra ang kasamaan, kademonyohan nila sa buhay. Bakit kaya ng second person of the Trinity magkatawang tao at mamatay para sa kanila? It is because parang, what kind of love is this? Love so amazing. It is because yung palang pag-ibig natin dito sa mundong ito, pag pinagsama-sama mo, it is just mere resemblance of the true love of God. Because God's love is not affections and emotions to Him. God's love is perfection. Perfect. At yun, nakita natin sa cross. Nung nagkatawang tao si Kristo, we have seen in human flesh the perfections of God displayed in the best way possible so that we will be saved from our sins and we will learn to trust more ang Diyos. Yun ang maganda. Parang pinakita ng cross ng Panginoong Yesus nung dumating siya, talagang mapagkakatiwalaan natin ng Diyos. Kasi pinakita ni Kristo yung mga bagay na hindi nagawa. Si Job, napakatindi. Napakatindi ng nangyari kay Job na paghihirap. Pero, si Job nagreklamo pa rin. Si Job, he even wished that he died on the day that he was born. Na sana hindi na nga nagkaroon ng copulation ang kanyang magulang, sabi niya doon sa Job 3. Hindi na sila nagkaroon ng ganong intimate moment ang kanyang mga magulang para wala na lang na buong anak. But you see, Jesus, when He came, He gave us the best demonstration and display of all the communicable attributes of God. And for that, mas nakita nating maliwanag kung sino ang Diyos. Kaya tama pala, sabi ni Jesus, if you have seen me, you have seen God already. You have seen the Father, because I am the way, the truth, and the life. Let us pray. Father, we thank you for reminding us of this blessed doctrine and divine impossibility. Isang buwan na pag-aaralan namin to at nawa ay mawet ang appetite namin that this is not something na malalim na doktrina na kailangan na madi-discourage dapat kami, kundi dapat ma-encourage kami because there are pearls and gold waiting for us to be mined dito sa doktrinang ito. Thank you, Lord. We ask these things in Jesus' name. Amen. Meron po bang tanong? Thank you dito, Tatay Peter. Meron pong tanong? Si Jeremiah. Si Liam nagtataas ng kamay. Ah? Ah?
Isa na lang, bro. Isa lang na tanong. Mabilis lang po. Thank you po, Pastor, sa lesson niyo sa yung tamang perspective pagdating sa nature or yung perfection ng Diyos. Tanong ko lang po, Pastors, lang ako sa position ng isang ng classical theism. Without any parang application sa paano natin treat as tao, yung love ng Diyos, is yung plain word na ginagamit po ninyo, that God is love. Is it a threat sa position ng classical theism? Is it a threat sa divine impossibility? Just yung plain word lang. I don't think so because that's a biblical word, di ba? We I cannot see how na maging threat siya. That's why we have to explain na ang love ng Diyos and because God is love, sabi sa 1 John chapter 4. Then therefore, God in His perfect love, dinescribe siya because that is His attribute. At dahil attribute siya, all that is, di ba, ang attribute is God. Lahat ng kanyang attributes ay that's who He is as God. All that is in God is God. So, hindi siya. Although yun ang ina-accuse ng mga iba laban sa mga classical theists na ito daw ay parang threat na hindi mo masasabi that God is love because you believe in classical theism. Okay. Maraming salamat. Mag-break na po tayo.